pen, di sarapen, di kutsilyo, di almasen, haw-haw, di karabaw, batutin, sipit, namimilipit, gintumpilak, namumulaklak, sa tabi ng dagat. Sino ang papatayin? Ito o ito? Ito. Noong November 25, 1988, sa probinsya ng Quezon, katimugan ng Maynila, nadakip ng militar si Josefino Segi, alias Carlo, isang dating leader ng Southern Tagalog Regional Party Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas o Communist Party of the Philippines. Sang-ayon sa militar, si Segi ay isa ring dating leader ng Intelligence Department ng NPA General Staff na kilala sa kodang N2. Ang N2 ang nangangasiwa sa implementasyon ng Operation Missing Link o OPML, ang sistematikong paglilinis ng mga napagsususpetsahang military informants sa loob ng kilusang rebelde. Natuklasan pa rin sa mga sinumpaang pahayag ni Segi na ang OPML ay pinasimulan noong December 1987 bilang isang Special Counterintelligence Operation, kasunod ng pagkaaresto sa pinakamataas na pinuno ng CPP, lalong-lalo na ang pinakamataas na opisyal ng NPA, si Rodolfo Salas, alias Commander Bilog. Inaresto si Salas habang sumasailalim ng isang medical check-up noong November 1986 sa isang ospital ng gobyerno sa Maynila. Isang sulat na nasabat ng mga otoridad na militar ay nagpapahayag na matindi ang suspetsya ni Salas na may nakapagtip sa kanya kung kaya siya ay naaresto, at ng pangkalahatang pagdududa nito ukol sa seguridad sa loob ng kilusan. Noong March 1988, tatlong matataas na pinunong rebelde, sina Rafael Bailosis, Benjamin de Vera at Romulo Quintanar, ay bumagsak sa mga kamay ng pamahalaan. Ang iba pang matataas na pinuno ng CPP na naaresto noong 1988 ay sina Juanito Rivera, Jorge Madlos, Francisco Pascual at Ignacio Capegsan, pawang mga miyembro ng CPP Central Committee. Ang malaking dagok na ito ay isinisi ng Central Committee ng partido sa mga deep penetration agents o mga espiya ng militar sa loob ng kilusan. Ito ang dahilan ng implementasyon ng OPML. Ang mga organong rebelde na naging pakay ng OPML ay ang United Front Commission, ang Finance Commission at ang Human Rights Committee ng NUFC. Hindi ito ang unang pagkakataong ang mga komunista ay nagsagawa ng paglilinis ng mga DPA sa kilusan. Ang mga katulad na paglilinis ay isinagawa na sa Laguna, Quezon area noong 1980 at 1981 at sa Mindanao noong 1985. Tinataya ng militar na ang mga paglilinis na ito ay kumitil ng mga buhay ng higit sa 800 miyembro ng NPA. Isa pang rebelding nadakip ng militar, si Renato Constantino alias Kamong, ang nakapagpatunay na ang mga ito ay mga biktima ng bersyon ng insureksyon sa paglilinis ng mga DPA sa kilusan. Sa isang pakikipanayam, ilang buwan matapos siyang maaresto noong August 12, 1988, kinumpirma ni Constantino, dating miyembro ng finance staff ng NUFC, ang pagkakaroon ng OPML. Tapos sa dalawang organisasyon na naglalaban, natural lang yan na i-try nila ang lahat ng means to destroy one another. So, tungkulin ng government to destroy the revolutionary organization. So, isang pamamaraan dyan, infiltrate mo yung organization na yan. At tungkulin naman ng kabilang organisasyon, protektahan yung sarili niya, maaaring mag-infiltrate din, at saka o kaya, pangalagaan niya yung security niya. So, kung magkataon talaga na merong makapasok na infiltrator sa rank ng revolutionary, dahil isang organisasyon to, talagang yan ang tungkulin, linisin at magsagawa ng ganyan, hindi malayo talagang ma-eliminate. At dahil sa katangian nga ng revolutionary, hindi naman to establish structures na merong kulungan, merong
pwedeng paglaga ka ng matagal-tagal. So, kung mapatunayan ka, kahit kasama ka na dating kasama ka na ikaw pala may hidden motive sa organisasyon, hindi remote na ma-eliminate ka and palabasan na nawala ka na lang dahil part ng yan parang tungkulin ng isang revolutionary organization. So, it will only take a minute para makagawa ka ng isang pagkakamali sa kapwa mo na hindi naman pala siya totoong infiltrador o napagsuspetsahan lang. Ganun. O kaya may infiltrador talaga, idinadamay lang dahil talaga yun ang tungkulin niya.